Balik sa Heavenly Palace, nakarating na rin si Emperor Taibei at agad siyang nagbigay ng ulat lalo na tungkol kay Hanju sapagkat dala niya ang buong report sa araw na yon. Hindi na nagulat ang Heavenly Emperor, sapagkat batid niyang kakaiba talaga si Hanju lalo na sa larangan ng cultivation. Hindi biro ang 25 taong paghasa upang tuluyang mamaster ang Heaven-piercing sword. Dagdag pa ni Emperor Taibei na sinubukan niya itong masusing obserbahan lalo na nang ipakita ito sa loob ng buong universo kaya lalo siyang naintriga sa paggamit ng Heaven-piercing sword daw. Bukod pa roon ginamit din ni Hanju ang Immortal Slaying Sword Formation. Ipinaliwanag ni Emperor Taibei na mula nang dumating siya sa Cultivation Mountain of Ascetic Immortality nakaramdam siya ng kakaibang presensya lalo na sa isang lugar na may mahigpit na panuntunan at mga bagay na lampas sa pagkaunawa ng mga immortal. Napabuntong hininga na lamang ang Heavenly Emperor ngunit dahil nagtitiwala siya sa ulat ni Emperor Taibei hindi na siya nagtanong pa. Marami pang bagay ang iniulat ni Emperor Taibei ngunit hindi na yun saklaw ng lohikal na kasaysayan. Ipinaliwanag naman ng Heavenly Emperor na dahil may isang puno ng hibiscus sa Cultivation Mountain of Ascetic Immortality magpapadala siya ng ilang immortal water upang makatulong sa paglaki nito. Tungkol naman sa mga pamamaraan ng Dao hindi pa ito kinakailangan sa ngayon. Ang paraan ng paglilinang ng binata ay hindi simple, malamang ay minana niya ito mula sa isang immortal emperor. Kahit nahiya si Emperor Taibei, pinilit pa rin niyang sabihin na bukod sa inheritance ng isang immortal emperor, marami pa siyang napansin ngunit wala nang malinaw o purong paliwanag tungkol dito. Naintindihan ng Heavenly Emperor ang ipinahihiwatig niya, gayunpaman nagtanong siya kung bakit ikinumpara agad si Hanju sa iba at kung bakit sila humusga ng walang sapat na ebidensya. Hindi naman ito nakapagtataka sapagkat tunay na kakaiba rin ang karma ni Hanju. Sarkastikong tugon ng Heavenly Emperor, sa loob ng 10,000 taon kahit na makuha ni Hanju ang interes ng Immortal Emperor na yun, sa palagay mo ba ay susundin niya siya o ako? Pinuri naman siya ni Emperor Taibei sabay sabing kailanman ay hindi mapapantayan ang talino at lalim ng pag-iisip ng Heavenly Emperor. Sa mahinahong tinig ni Heavenly Emperor, sinabi niya sa Red Cloud Realm isang mortal na nagngangalang Ji Xianshen ang umakyat. Mukhang maganda ang relasyon niya kay Hanju sa kanyang pag-akyat sa langit. Bagamat apektado siya ng daw ng espadang umaabot sa langit, pinutol niya ang karamihan ng kanyang karma kay Hanju ngunit pinananatili pa rin ni Hanju ang isang nilikha mula sa kanyang kakanyahan ng dugo. Kaya tiyak na muling magkikita ang dalawa sa hinaharap. Tapos na sila sa pag-uusap tungkol kay Hanju kaya lumipat naman ang usapan kay Ji Xianshen. Naalala ni Emperor Taibei na noong pumunta siya sa Lower Realm inihain sa kanya ni Hanju ang isang lutong pagkain na gawa mismo ni Ji Xianshen. Dahil dito iminungkahi ni Emperor Taibei na maaari nilang italaga si Ji Xianshen sa General Army 7 Division. Walang naging problema ang Heavenly Emperor sa mungkahi ni Emperor Taibei, subalit nagbilin siya na huwag ipaalam kaninuman ang tungkol sa Lower Realm upang maiwasan ang anumang maling kahulugan. Balik kay Ji Xianshen na halos lumaki ang mga mata sa gulat. Ngayon ay nakabihis na siya ng kasuotang Kusou Nero kasama ang marami pang kagaya niya. Binansagan silang kitchen squad. Nagsalita ang isang general at tinanong kung bakit nakatayo lang si Ji Xianshen. Wala ba silang ihahain na pagkain sa Heavenly Emperor? Sa totoo lang ang ginawa ni Ji Xianshen ay umabot sa mahigit 4,000 references kaya hindi pala biro ang mag-isip at bumuo ng isang manhwa. Mabilis lumipas ang mga taon, at ngayon ay ika-7 taon na sa ibaba ng Fusang Tree. Napabuntong hininga si Emperor Taibei ginamit ang kanyang 7 bote ng immortal water at ipinaliwanag na ang hibiscus ay tatubo pa sa loob ng 7,000 taon. Kailangan lamang maghintay ng ganoon katagal. Agad namang nagpasalamat si Hanju, na labis ang kasiyahan. Pinayuhan ni Emperor Taibei si Hanju na hindi na kailangan ang labis na paggalang at formal na pagbati lalo na't pareho lamang silang naglilingkod sa Heavenly Emperor. Naunawaan ito ni Hanju, at mula noon ay hindi na siya naging masyadong mahinhin tuwing kausap si Emperor Taibei. Pahabol pa ni Emperor Taibei sa hinaharap, kung mayroon kang anumang pagdududa maaari mo akong tanungin. Sasabihin sa iyo ng kuya na ito ang lahat ng kanyang nalalaman nang walang itinatago. Ipinakita ni Hanju ang isang Celestial Dao Order at sinabi, sa totoo lang, ang pinakamahalagang bagay sa Celestial Dao Order ay ang pagraranggo, ang iba ay hindi gaanong mahalaga. Bukod pa roon, ang Celestial Dao Order na ito ay naglalaman ng mga ranggo ng lahat ng mortal realms at mga mundo. Sinasabing mayroong mahigit 9,800 immortal realms. Hindi ko inaasahan na ganito pala karami ang bilang. Mayroon din itong autoridad na obserbahan ang buong mortal realm, hanggang sa makita maging ang bawat mortal spirit. Ang pagiging isang immortal god ay tunay na nagbibigay ng napakalalaking kapangyarihan. Dahil nakalink na ito sa akin, sisilipan ko ang loob nito. Nag-infuse muna si Hanju ng kanyang divine sense,
At agad na lumabas ang isang aurang tila usok. Kaagad namang nag-react ang Celestial Dao Order, unti-unting kumalat ang usok, kulay berde na may halong itim, at sa sandaling iyon ay bumungad sa paningin ni Hanju ang isang stone tablet. Napaisip siya kung bakit iyon ang unang lumitaw maya-maya, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan marahil ang stone tablet na ito ang ginagamit upang ipakita ang rango, batay sa iba't ibang immortal realms. Nang tingnan ni Hanju ang talaan sa stone tablet napansin niyang maraming datos ang patuloy na nagbabago lalo na ang mga nasa Myriad Worlds ang ilan sa mga ito ay tuloy-tuloy na umaangat dahil sa kanilang pure tone value ngunit mas lalong pinagpawisan si Hanju nang makita niya ang mga numero sa listahan 953,527, 4,526, 9,525 sapagkat malinaw na ipinapakita ng mga ito kung gaano kapabago-bago at hindi matatag ang mga mortal realms. Ngunit masusing tiningnan ni Hanju ang listahan lalo na ang Crimson Sun rank 4,731 para sa kanya hindi na rin masama ang pagiging nasa gitnang ranggo isa pa. Nasa wastong landas siya hindi masyadong mababa upang maliitin at hindi rin masyadong mataas upang makaakit ng labis na atensyon lalo na mula sa mga nakatataas na immortal. Sa ganitong kalagayan, mas ligtas siyang makakapaglinang habang tahimik na pinapalakas ang sarili. Hindi sigurado si Hanju sa lahat ng nakasulat sa stone tablet ngunit batay sa kanyang obserbasyon nasusukat. Dito ang lahat ng galaw at iba pang aspeto ang daang milyong buhay na nilalang ay tila isinasaalang-alang lalo na ang mga makapangyarihang individual gayunpaman hindi ito ganap na makatotohanan at hindi rin purong lakas ang nagiging batayan ng ranggo na alala ni Hanju na kapag inilagay niya ang kanyang kamay sa stone tablet malalaman kung saan siya kabilang sa ranking dahil dito nagpasya siyang subukan ito upang makita ang kalagayan ng lahat ng nilalang sa iba't ibang planeta. Nang sinubukan ni Hanju na pindutin ang stone tablet bigla itong umilo ng maliwanag gayunpaman ang paglitaw ng impormasyon sa stone tablet ay nakadepende kung saang datos ito dadalhin o ipapakita. Pagkatapos nito makikita ang isang dalagang babae na sumisigaw nagtatanong kung bakit siya hinaharangan sa kanyang daraanan lalo na't siya ay nasa kalagitnaan ng pamamalengke. Ipinakilala natin ang dalagang babae na si Noni Yanran. Ang kaharap niya ay isang miyembro ng Soul Clan, na agad namang nagsalita paliwanag na ang kanilang clan ay walang masamang layunin lalo na sa pagitan nila binanggit din na ang ranggo ng kausap niya ay nasa Emperor of the Earthly Soul. Kaya nagkabongga ang sitwasyon sa pagitan nila dahil tinanong ni Noni Yandan kung bakit nakipaghiwalay ang kausap niya sa kanilang kasalanan. Sumagot naman si Noni Yandan na wala itong kinalaman sa kanilang clan. Paliwanag niya na ang nilagdaang subcontract ay hindi selyado at hindi ito nakabase sa level by level ranking sa halip nakabatay ito sa pagmamahal ng isang tao. Nailang si Hanju nang makita niya ang realm ng taga Soul Clan gayunpaman, kung ihahambing ito sa Red Cloud Realm tila magkapantay lamang sila subalit hindi rin naman sa lahat ng pagkakataon ay nakabatay sa lakas ang ranggo minsan ay sa diskarte at iba't ibang paraan ng pagkuha ng bentahe bukod pa roon hindi rin ganoon kalakas ang kalaban kung ihahambing sa kanya. Nang sumilip naman sa ibang dako, nakita rin ni Hanju ang sea god na si Poseidon. Nakikipaglaban ito sa mga sea creatures at halatang nag-e-enjoy siya malakas niyang isiga ang pangalan ng kanyang sandata ang Trident of the Sea God. Gayunpaman, nahihirapan pa rin si Poseidon, sapagkat wala pang lubos na naniniwala sa kanyang tunay na lakas. Napakabigat ng trident ni Poseidon umaabot ito sa 108,000 jin dahil dito tumubo ang 8 pakpak sa kanyang likuran buong lakas niyang isiga na siya ang pinakamalakas na sea god. Hindi na nabigla si Hanju dahil tunay ngang malakas si Poseidon bilang isang sea god gayunpaman ang pagbubuhat ng ganoon kabigat na sandata gamit lamang ang isang kamay ay hindi biro wala na lamang siyang naging komento lalo't isang human god ang kanyang kaharap. Tumingin naman si Hanju sa ibang planeta at nakita niya ang isang batang may napakalaking mga mata na umiinom ng gatas. Ngunit laking gulat niya nang makita na ang batang yun, na 3 taong gulang pa lamang, ay nagbubuhat ng 108,000 jin, bigat na halos maihahambing sa buong kalawakan, may kakaibang twist ang tanawin, inosente ang itsura ng bata. Ngunit ang lakas nito ay lubhang salungat sa kanyang murang edad. Hinagis lamang ng bata ang batong hawak niya na parabang papel lang sa sobrang ganito. Pagkatapos ay mahinhin siyang humingi ng paumanhin sa mga tao sa nayon, na parabang wala lang ang ipinakitang lakas na kayang yumanig sa buong paligid. Habang nakatingin si Hanjo sa maraming screen, napausal siya kung huhusgahan batay sa mga resulta, malinaw na habang mas malakas ang kabuuang lakas,
Mas mataas ang ranggo kahit pa hindi may aalis ang iba pang mga salik, ngunit ang pagiging masyadong mataas ang ranggo ay hindi palaging mabuti, hindi na kailangang makipag-agawan sa spotlight, yun ang kanilang usapin, ang mahalaga ay pagtuunan lamang natin ng pansin ang sarili nating landas. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, dapat kong tanungin si Emperor Taibay kung may paraan upang patatagin ang ranggo ng Red Cloud Realm upang hindi ito pabago. Bago tingnan muna natin ang iba pang mga tungkulin ng Celestial Dao Order sa mahigpit na pakahulugan para itong posisyon ng isang Celestial Dao Agent. Sa palagay ko, kailangan ko munang makuha ang pananaw ng ibang mga nilalang na nasa ilalim ng Celestial Dao. Napansin ni Hanju ang nag-iisang pamilyar na karakter dahilan upang mapangiti ang ating bida. Matagal na raw silang hindi nagkita at ikinatuwa niya na makita ang kanyang kaibigan na tila masaya at kontento sa bago nitong buhay. Ang tinutukoy ni Hanju ay si Joe Fan na abala sa pagluluto at paghahanda ng pagkain. Siya rin ang karakter na ipinakilala sa atin sa nakaraang kabanata. Nakita ni Hanju ang lahat ng kanyang mga disciples. Sinabi rin niya na hanggat nananatili sila sa Red Cloud Realm, maaari niya silang makita at mabantayan anumang oras, lalo na sa kanilang landas ng cultivation. Dahil dito, pinahintulutan ng ating bida na i-activate ang Celestial Dao Order. Pagkatapos natagpuan ng ating bida ang lokasyon ni Joe Fan, nasa isang tiyak na sacred land siya. Ng panahong yun, agad namang napansin ni Joe Fan ang presensya ng ating bida, kaya mabilis niya itong nilinggan sa likuran. Sa gulat nalaglag ang tinidor na hawak ni Joe Fan at napabulala siya kung bakit may Celestial Dao Lightning Tribulation sa kalagitnaan ng umaga. Lalong ikinagulat niya ito dahil ang inihanda lamang niya ay isang mangkok ng noodles. Gayunpaman, tila hindi dahil sa noodles ang paglitaw ng Lightning Tribulation, kundi marahil ay dahil sa kanyang Divine Soul. Nanggagalaiti sa galit si Joe Fan nang makita niyang paparating na ang Celestial Dao Tribulation at mas lalo pa siyang nainis nang mahulog ang niluluto niyang pork ramen. Ngunit bago pa man siya makapagreklamo, bumagsak ang isang dambuhalang kidlat na may kasamang basbas ni Hanju. Sa kabilang banda, malinaw na nakita ni Hanju ang lahat ng kalokohang ginawa ni Joe Fan, kaya't napatawa na lamang siya. Para kay Hanju, yun na raw ang kanyang paraan ng pa-welcome kay Joe Fan. Muling nagbigay ng abiso ang sistema kay Hanju. Ito ay may kinalaman sa Book of Misfortune, sapagkat na-upgrade na ito bilang isang mas mataas na antas ng treasure, samantalang ang Supreme Tai High Grade Treasure ay itinuturing namang isang mataas na kalidad na Divine Treasure. Sa kabilang panig naman ng ating kwento, naghari ang karahasan, nagkalat ang mga wasak na kaligrapya at ang buong silid ay naliligo sa dugo. May isang immortal na humihingi ng saklolo, duguan ng buong mukha at halos hindi na makatayo. Hindi na raw niya kinaya ang sakit, lalo na sa ganitong uri ng buhay. Samantala ang dalawa niyang disipulo ay napaurong sa gulat, may halong pagkasuklam ang kanilang mga mukha. Tinanong siya ng isa kung bakit pa siya bumalik, gayong pinalayas na siya sa kanilang sekta. Agad namang nagsalita ang matanda at mariing sinabi na kailangan nilang magmadali at i-summon ang Book of Perfection ni Jong Fan. Hanggang sa napasukan na lamang siya ng dugo, ngunit walang anumang pakialam ang dalawang disipulo ng matandang iyon. Sa halip, tinakpan lamang nila ang kanilang mga kamay at umatras, tila iniiwasan ang anumang maaaring makahawa o madikit sa kanila. Pagkatapos mabasa ang nilalaman tungkol sa Perfection Jong Fan na isa palang akda ni Danching, na pagtanto niya ang bigat nito. 5 araw man lamang ang sunod-sunod na pagmumura ay isang malaking bagay na nakakatulong sa pang-araw-araw. Gayunpaman, ang posibleng pagbaba ng lifespan ay isang seryosong usapin at maaaring maging malaking pagkakamali sa hinaharap, kaya kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang paglalaan ng oras, lalo na sa mga araw at bagay na tunay na may kabuluhan. Habang umiiyak si Hanju, ang kanyang mga luha ay naging dugo. Ikinumpara niya ang kanyang lakas noon at ngayon at malinaw na ramdam niya kung gaano kalakas ang epekto sa kanya ng isang pagsisisi. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang system sa harap ni Hanju. Tahimik na binasa ni Hanju ang sunod-sunod na talaan. Isa-isa itong lumitaw na parang mga marka ng karma, na gumagalaw kasabay ng takbo ng langit at lupa. Ang kanyang kaaway na si Danching, na minsang itinuring na mataas, ay ngayon nagdurusa sa tatlong pagkabulok ng langit at tao. Bumagsak ang kanyang cultivation waring. Sinisingil ng Dao ang lahat ng utang nito at si Ji Xianshen, ang kaibigan, ay paulit-ulit na inaatake ng mga heavenly soldier, tila sinusubok ang kanyang kapalaran. Si Mo Fakhao naman ay ligtas na bumalik sa mortal heaven. Isang bihirang pahinga sa gitna ng kaguluhan. Mas ikinagulat ni Hanju ang balita tungkol sa kanyang grand disciple na si Fang Liang. Pumasok ito sa primordial era sa
sa loob ng isang panaginip habang naglilinang at ang paglakas nito ay lampas habang inaasahan si Xing Hongshen ang kanyang dawist partner ay paulit-ulit na sinalakay ng mga demonyong hayop ngunit sa parehong pagkakataon ay nagkaroon din ng isang pambihirang kapalaran na nagtaas ng kanyang paglilinang. Si Longshan ay tila walang tigil na hinahabol ng mga halimaw samantalang si Zhou Fan ay nakakuha ng Dragon Bone at ang kanyang pisikal na katawan ay tuluyang nagbago na patigil si Hanju. Huminga siya ng malalim ngayon niya lubos na naunawaan ang Book of Misfortune. Matapos ma-upgrade ay hindi na lamang isang kasangkapan ng sumpa isa na itong salamin ng karma at kapalaran hindi nito direktang pinapatay ang kaaway. Ngunit unti-unti nitong itinutulak ang lahat patungo sa nararapat nilang hantungan. Hindi na siya kailangang magmadali, hindi na rin niya kailangang lumantad habang ang mundo ay gumagalaw sa ingay ng digmaan. Pagkakataon at pagdurusa si Hanju ay mananatiling tahimik, nagpapalakas, nagmamasid at hinahayaan ang Dao ang gumawa ng hatol. Napatawa si Hanju habang nagsasalita, kung tataas pa ng isa ang aking cultivation realm malamang na maaari ko ng sampain si Danqing hanggang sa direktang kamatayan. Ang oras ay hindi naghihintay ng sinuman, dapat kung maabot ang True Immortal Realm sa lalong madaling panahon. Nang buli pa ang disciple ni Hanju at tinanong kung gusto ba raw ni Chu Xian na agawin ang kanyang Spirit Snake. Kung sasang-ayon daw ito wala raw magiging problema sa kanya, subalit nagnangalaiti sa galit ang isa. Sinabing kung subukan daw niyang agawin ang Spirit Snake ay magkakaalaman talaga sila. Kung gusto raw nitong mang-trip doon na lang sa iba kagaya ni Dumpling Head. Mas lalo siyang naghimutok sa galit nang tawagin siyang bata. Hindi na raw siya bata, isa pa malaki na raw ang kanyang kokomilon. Samantala ang mukha ni Dumpling Head ay hindi may pinta sa sobrang pagkadismaya lalo na tinawag siyang Spirit Snake. Ngunit ang mas nakakalungkot ay ang mismong ating bida pa ang tumawag sa kanya ng ganoon. Nakausli ang kamay ni Dumpling Head at winika niya kung hindi ba raw sila nagtataka kung ano ang mangyayari kapag ang isang snake spirit ay nagpakita sa kanilang lahat. Naging parang bato silang lahat, ngunit may nagsabi na hindi niya raw inakala na aabot sa ganoong antas ang isa nilang uncle lalo na sa cultivation at iba pang martial arts. Sumabat pa si Chicken na kailangan na raw niyang diligan ang puno ng fusang para hindi sila makaltukan ng ating bida. Tungkol naman sa kanilang lahat, sinabi niyang ayaw na niyang makipagtalo. Dagdag pa ni Dumpling Head na kailangan na rin daw niyang maligo dahil ilang taon na rin siyang hindi naghuhugas ng buhok at isa pa medyo nangangamoy na rin ito. Idinagdag pa ni Son Goku na kung si Dumpling Head ay hindi na interesado sa cultivation, siguro wala nang saysay na makipagtalo sa kanya lalo na't parang tanga raw ito. Lumabas naman si Hanju mula sa Fusang 3 at narinig niya ang lahat ng pinag-uusapan kaya hindi tuloy siya makapaniwala na siya pala ang pinag-uusapan habang wala siya. Biglang sumulpot naman ang bida-bidang si Ye Tianbo at nagsabi, Master, maaari mo bang suriin ang aking cultivation lalo na kung may potensyal ba ito? Hindi naman inasahan ni Hanju ang biglaang paglitaw ng kanyang disciple. Nagpakyut pa ito at nagsabing kailangan niya raw ang gabay ni Hanju sa pag-cultivate upang maiwasan ang maling landas. Payo pa ni Hanju kay Ye Tianbo na hindi na niya kailangang gampanan ang ugnayan ng master at disciple. Kung magtitiis lamang siyang mag-cultivate, maaabot niya rin ang isang bagay lalo na't hindi pa niya natatagpuan ang bottleneck. Kasabay noon tumilapon naman siya paitaas matapos suntukin ng ating bida gamit ang ilong. Sinabihan siyang mag-cultivate na raw ng mabuti para hindi siya maabutin ni Little Chu na nasa Integration Realm 7th level, samantalang si Buddha ay nakatingala sa kanya habang nasa himpapawid dahil si Buddha ay nasa Void Amalgamation Realm 8th layer. Magalang na yumuko si Buddha at nagtanong kung maaari bang silipin ni Hanju ang kanyang kasalukuyang cultivation, ngunit habang inaayos ni Hanju ang kanyang ilong sinabi rin niya kay Buddha na marahil ay dapat muna itong huminto sa pag-cultivate. May bumabagabag daw sa kanyang pananaw, tila may mga kaalaman siyang hindi pa niya kayang ipaliwanag kahit sa kapwa Taoist. Paliwanag naman ni Buddha, Master, ikaw ay isa ng immortal, ang iyong Dao ay likas sa iyong sarili. At ang disipulong ito ay walang karapatang magtanong tungkol dito. Nais lamang ng disipulo na ikaw ay humakbang pasulong at hikayatin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo na talikuran ang paglilinang. Dagdag pa ni Hanju na ang ambisyon ng iyong amo ay hindi ang pilitin ang lahat ng nabubuhay na nilalang na talikuran ang paglilinang. Shiren, sa palagay mo ba ang isang tao ay nabubuhay para sa kanyang sarili o para sa iba sa mundong ito? Para sa kanyang sarili. Syempre, tugon pa ni Buddha sa ating bida na ang dahilan kung bakit hinihiling sa iyo ng disipulong ito na humakbang pasulong ay upang makamit din niya ang kapayapaan ng isip. Ngunit para sa akin, ang gawing pantay-pantay ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa pamamagitan ng pag-abandona sa paglilinang, iyan ang tunay na kahulugan ng aking buhay. Pinaliwanag ni Hanju na kung ang hinihiling ni Buddha
ay ang ganitong eksena na ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay maging pantay-pantay ayon sa pananaw nito. Hanggat ito ay isang buhay na nilalang dapat itong ituring na kapantay ng lahat ng iba, ngunit paano naman kapag ang mga tao ay nag-aalaga ng mga hayop, kinakain ang kanilang laman at dugo at hinuhubaran sila ng kanilang balat, pantay pa rin ba iyon? Sumagot si Buddha na hindi iyon pantay sa makatuwid, hindi dapat gawin ng mga tao ang gayong mga bagay. Idinagdag naman ni Hanju na kung hindi ito gagawin ng mga tao, ano na lamang ang kanilang kakainin. Ayon kay Buddha, ang nais niya ay ang mga tao ay kumain na lamang ng butil ng trigo at iba pang halamang pagkain. Hindi mo ba itinuturing na isang buhay na nilalang ang aming nagbubunga ng butil? Hindi mo ba isinasaalang-alang na ang mga butil sa tangkay ay mga buhay na nilalang din? Sumagot si Buddha na ang dayami at mga butil ay kulang sa 306 po soul, hindi sila pumapasok sa siklo ng reincarnation, kaya natural lamang na hindi sila maituturing na mga buhay na nilalang. Itinaas ni Hanju ang kanyang kamay at sarkastikong nagpaliwanag na kung ang kasiguraduhan ng buhay ay ganito makitid, maraming nilalang ang magugutom. Idinagdag pa niya na maliban kung ang isa ay naging immortal, karaniwan ay imposibleng makuha ang hindi nasisirang tunay na espiritu. Ang pinagmumula ng isang buhay na nilalang, maging ito man ay isang tangkay ng butil o ang mga microscopicong salot na insekto sa mundong ito na hindi nakikita ng mata, anumang bagay na maaaring magparami ay may tunay na espiritu. Piniga ni Hanju ang kanyang kamay at mula rito ay sumiklab ang umaapaw niyang aura. Pagkatapos ay binigkas niya kung saan may buhay, natural na may kamatayan. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan kundi isang bagong simula. Binuksan ni Hanju ang isang portal na nag-uugnay sa Great Tao of Reincarnation. Sa pamamagitan lamang ng tunay na espiritu maaaring makapasok ang isang nilalang sa reincarnation at magkaroon ng susunod na buhay. Lahat ng bagay sa mundo, bawat bulaklak at bawat talam ng damo ay isang buhay na nilalang. Naniniwala ka sa ikot ng buhay at kamatayan, ngunit alam mo ba kung bakit may iba't ibang yugto sa muling pagsilang? Tagaktak ang pawis ni Buddha nang mapagtanto niya ang pagkakaiba-iba ng lahat ng nabubuhay na nilalang at ang iba't ibang aspeto ng kanilang pag-iral. Ang isang masamang tao na nakagawa ng maraming kasalanan ay hindi magkakaroon ng magandang muling pagsilang sa kanyang susunod na buhay. Samantalang ang isang mabuting tao na nagdurusa sa buhay na ito ay maaaring maging mayaman at marangal sa susunod. Ito ang tunay na pagkakapantay-pantay ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Shiren, hindi mo na malayan na nahulog ka na sa isang cognitive barrier. Shiren, kung nais mong hikayatin ang mga tao na talikuran ang paglilinaw, kailangan mo munang lakaran ang landas na iyon hanggang sa pinakadulo at makita kung ano talaga ang naroon. Kung ito ay tunay na isang baog na kaparangan, saka ka lamang magkakaroon ng matibay na pananalig upang hikayatin ang iba. Kung hindi mo pa naamoy ang halimuyak ng isang bulaklak, paano mo masasabi na wala itong saysay o merito? Bilang isang reincarnation ni Buddha, marami talagang pananaw na hindi pantay lalo na pagdating sa buhay at kamatayan, ngunit kung ituturing mo ang buhay bilang katumbas lamang ng kamatayan, malinaw na hindi mo pa lubos na nauunawaan ang prinsipyo ng isang buhay. Yumuko si Buddha sa ating bida at napansin ng system ni Hanju na si Chu Shiren ay tumaas ang favorability sa 4 na star. Take note, ang master ni Chu Shiren ay si Buddha mismo dahil siya ang reincarnation nito. Sana malinaw ang konteksto. Pagkatapos, isang nakikilabot na tinig mula sa system ni Hanju ang sumunod, at nadetect ang isang congenital providence bearer kasama ang detalyado nitong pinagmulan. Narito ang buod at maayos na pagpapakilala kay Jomongyu Realm Golden Core Realm Second Realms. Background: reinkarnasyon ng dakilang pantas na katumbas ng langit mula sa lahi ng demonyo ng Upper Realm. Tagapagturo: Patriarch Bodhi, isa sa 5 dakilang Buddha ng sektang Budista kasaysayan. Dahil sa pagtanggi na sumunod sa tuntunin ng langit na hukuman, siya ay tinugis at kalaunan nakipaglaban sa hukuman, ngunit napigilan ng pinakamataas na kapangyarihan ng Celestial Emperor. Ang kanyang pisikal na katawan ay nawasak ng makalangit na parusa at ang kanyang kaluluwa ay pumasok sa siklo ng reinkarnasyon. Layunin sa kasalukuyan ng marinig na ang Jade Pure Sacred Sect ay may immortal, partikular na dumating si Jomongyu upang maging isang disipulo. Mahusay na pantas na katumbas ng langit Bull Demon King. Hindi ba't hindi naman siya isang alagad ni Patriarch Bodhi at isa rin siyang nagdulot ng matinding kaguluhan sa langit? Hindi ba't ito ang uri ng araw na nakakatakot harapin? Ang ganitong antas ng powerhouse ay muling nagkatawang tao mismo sa harap ko. May mali, siguradong may mali rito. Tiyak na may napakalaking pagsasabwatan na sadyang nagtatarget sa akin. Lumipat ang eksena sa underworld kung saan nag-aabang si Mengpo. Nakatago ang mukha nito sa anino ngunit may kasamang tuwa sa boses. Sinabi nito na mula nang sumali
si Hanju sa Heavenly Court marahil ay nagkaroon na rin ito ng lakas ng loob na harapin siya bilang isang matandang bruha. Nagbigay galang si Hanju at yumuko habang ang mga mata ni Hanju ay tila lumuluhan ng dugo, gayunpaman ipinaliwanag ni Mengpo na sobrang abala siya nitong nakaraang taon, dahil milyon-milyong trillion souls ang kanyang inasikaso at inihanda para sa muling pagsilang. Nagtaka ang ating bida kung kasama rin ba ang mga microscopikong nilalang sa muling pagsilang. Sumagot si Mengpo na ang mga microscopikong insektong salot ay karaniwang nabubuhay ng saglit at mabilis ding namamatay. Ang kanilang mga merito ay hindi sapat upang makalabas sa saklaw ng kanilang sariling kaharian kung hindi dahil sa mga naging aksyon ni Hanju. Hindi sila madaling makapasok sa siklo ng reincarnation. Muli ring pinaalalahanan ni Mengpo ang ating bida na huwag na siyang bigyan ng sakit ng ulo sa hinaharap dahil lalo pa siyang magiging abala sa mga darating na trilyong taon, partikular sa pag-aasikaso ng napakaraming kaluluwa. Tinusok ni Mengpo ang ilong ng ating bida at sinabi rin niya na may tinuturuan lamang siya sa kanyang mga disipulo kaya agad siyang nakapunta. Idinagdag pa nito na humihingi siya ng dispensa sa mga idinulot niyang sakit ng ulo. Magaan namang tugon ni Mengpo na ang mga alagad ng ating bida ay labis na matagumpay sa kanilang cultivation at maging sa kanilang mga nakaraang buhay ay maayos na ang kanilang kapalaran lalo na sa kasalukuyan. Nagtanong si Hanju, dahil pamilyar ka senior sa pinagmulan ng aking mga alagad, alam mo ba kung bakit napakaraming makapangyarihang nilalang ang piniling muling magkatawang tao sa aking paligid? Sumagot si Mengpo, ang mga dakilang kapangyarihan ng upper realm ay kasing dami ng mga buhok sa isang baka. Sino ang makaaalam kung gaano karaming mga dakilang nilalang ang nahuhulog araw-araw at sino rin ang makapagsasabi kung ilan sa kanila ang lumalaban upang makabalik mula sa siklo ng reinkarnasyon. Marami silang napag-usapan, gaya ng bilang ng mga nagdadala ng Great Providence na nahila papunta sa Scarlet Cloud Realm. Ayon kay Mengpo, kahit ilang Immortal Emperor ang kabilang dito, ito ay itinuturing pa ring maliit na bilang. Hindi agad na unawaan ng ating bida kung ano ang ibig sabihin ni Mengpo sa salitang maliit. Kaya nagtanong siya kung ano ba talaga ang tinutukoy nito. Hindi naman siya nabigo, sapagkat mahinahong sumagot si Mengpo. Sa kasalukuyan, ilan lamang sa mga Immortal Emperor ang muling nagkatawang tao sa Scarlet Cloud Realm at mayroon lamang isang dakilang kapangyarihan na higit pa sa antas ng Immortal Emperor. Ayon pa sa isip ni Hanju, ang isang higit pa sa mga Immortal Emperor ay malamang na si Chu Shiren. Tila hindi na niya maaaring gamitin ang pananaw ng mortal na kaharian upang unawain ang Immortal Realm. Sino ang makapagsasabi kung ang Immortal Realm ay mas malawak pa kaysa sa lahat ng Mortal Realms na pinagsama? Ito ay mula lamang sa huling 300 taon mayroon ng kahit isang mortal na mundo na nakasaksi ng reincarnation ng isang daluo. Kapag nangyari ang daluo attains the Tao, the entire realm ascends. Ang providence ng buong kaharian ay pumapailan lang at lahat ng nabubuhay na nilalang ay tinatamasa ang napakalaking kapalarang hatid ng daluo. Kahit ang isang daluo ay kinakailangang dumaan sa reincarnation. Kung gayon, ano pa ang isang Immortal Emperor kung ihahambing isa pang heaven na hindi ko pa naririnig sa Upper Immortal Realm, kung saan ang mga Golden Immortal ay karaniwan na lamang na parang mga aso at ang mga True Immortal ay nasa lahat ng dako. Ako ba'y naging isang pulaka sa balon, nabubuhay sa makitid na pananaw at hindi batid ang tunay na lawak ng mundo? Sinabi pa ni Mengpo na kung dumating lamang siya upang magtanong tungkol sa muling pagkakatawang tao ng mga dakilang kapangyarihan, mas mabuting bumalik na siya kapag dumating ang panahong tinatanggap na niya ang mga daluo bilang kanyang mga alagad. Saka pa lamang niya siya muling hahanapin. Samantala napakamot na lamang ng ulo ang ating bida sapagkat batid niyang ang kanyang kaalaman ay malayo pa sa lalim ng pagkaunawa ni Mengpo. Nang sabihin ni Mengpo na kapag naabot ni Tulinger ang kaharian ng Mahayana hindi siya dapat pahintulutang sumali sa Heavenly Court, nagtaka ang ating bida at sumagot kung alam naman pala ni Mengpo ang lahat, bakit niya pa sinabi noon na hindi na makakausad si Tulinger? Sumagot si Mengpo na sa kakayahan ni Tulinger tiyak na pipiliin siya ng makalangit na hukuman. Gayunman may nakahanda na siyang ibang kaayusan para rito. Ang kailangan lamang gawin ng ating bida ay tandaan ang kanyang sinabi. Kaagad na naintindihan ni Hanju ang lahat, ngunit pagkatapos ay handa nang umalis ang junior na ito. Gayunpaman sa dami ng mga kaluluwa rito, naisip niya hindi ba imposibleng maglaman ang Scarlet Cloud Realm ng ganito karaming tao. Nagpaliwanag si Mengpo na ang nakikita ni Hanju ay ang lahat ng buhay na nilalang sa 10 buong mundo. Lahat ng ito ay dahil sa pagpuksa ng Heavenly Court sa mga mortal. Ipinaliwanag pa na ang 10 mortal na mundong iyon ay hindi nagbunga ng kababalaghang katulad ng sa kanya. Napagtanto ni Hanju na kaya pala nawala ang lahat ay dahil nagiging abo ang mga ito, at biglang sumagi sa kanyang isip ang imahe ng Heavenly Emperor.